Naibaba ko na evaporator mga ka-vloggers. Ito na siya. Ang haba. Ayan na. Grabe. Sisiw! Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, car aircon po ulit tayo. So mga ka-vloggers, gaya na nasabi ko, car aircon po tayo ngayon. Kasi kung napanood ninyo yung Nissan Navara ng kaibigan ko, si Kokoy, shout out sa'yo. Ang ganda daw ng lamig niya, di ba, ng pagkagawa. Pinalitan ko lang ng mga o-ring sa condenser yon, tapos yung radiator, di ba. Tapos may bago siyang evaporator. Kaya lang, gaya nga ng usapan namin, kung wala namang makita leak dahil yung pressure hindi gumagalaw noon, huwag na munang palitan, sayang naman, tsaka mahirap magpalit ng evaporator ng ganito. So sa madali salta, ang ganda ng aircon niya. Pinagyayabang pa daw niya sa mga kaibigan niya. One time, pinarada lang daw ng gabi, lamig. Nung kinabukasan, wala na, ayaw na mag-on ng compressor. So nagtaka siya, tinignan niya mga fuse, normal, akala mo fuse lang yun, nag-busted. Pero hindi wala siyang makitang fuse na busted. So tumawag siya sa akin, sabi ko, tingnan natin, malaman natin, nilagyan ko ng gauge, dinala niya rito. Wala nga laman mga ka-vloggers. So ang ginawa ko, nilagyan ko ulit ng pressure. Inobserbahan namin, mataas na yung nilagay ko pressure, halos sa 235. Nung may pressure na siya mga ka-vloggers, gumagalaw siya dahan-dahan lang, hindi bigla. Kasi kadalasan mga ka-vloggers, pagka yung aircon bigla yung pagkawala, yung pagparada sa gabi, tapos pag on mo kinabukasan wala, madalas yun yung pinaka shop seal sa compressor. Kasi pag medyo luma na yung compressor, shop seal ang bumibigay doon. Tapos pag nilagyan mo yun ng pressure, wala kang makikita ng leak dahil lalapat na naman siya. Kumbaga, iipit na naman yung pressure, tutulungan ng pressure yung goma para umipit na naman siya shaft niya. Kaya wala kang makikita ng leak pagka pressure. Pero pagka minsan natapat sa hindi magandang position yung shop seal, dahil yung shafting may tama na, biglang maglilik yun. Kaya madalas, normal talaga nangyayari yun sa compressor. So nilagyan ko ng pressure, bumababa ng unti-unti. So wala naman ako sabi na problema, wala akong makita. So napagkasunduan namin na may evaporator din siya, dala-dala din lang niya, bagong evaporator, yung nakaraan dala din niya. Sabi ko kahit mahirap ang ano nito, mas magandang tanggalin ko na rin. Kalasin ko na evaporator, palitan na namin, at testingin ko yung luma para makita namin once and for all. Kung walang leak, kasi kabibili lang niya lang, baga second hand lang to. Kung meron man leak yung evaporator o ano, mapapalitan na. At kung wala man leak, at least may alam niya yung history kung kailan siya nagpalit, 'di ba? Kung kailan huling kinalas yung evaporator. Medyo madugong trabaho 'yan, pero sabi ko sa kanya, sige, gawin na natin. Nagkataon lang wala akong kasama dito ngayon. So, wala si Abo TV. Wala rin si Papa P. So, sabi ko, sige, gawin na natin. Gagawin ko yan. Kalasin na natin para makita ko rin yung evaporator. Gusto ko makita kung walang leak. Pag walang leak, so, absuelto na yung evaporator. Pero papalitan na namin ng bago kahit wala siyang leak dahil sayang naman yung binili niya. Baka mag-corrosion na lang dito sa labas yun. So, halimbawa, walang leak nga yung evaporator. Paano na yun? Namimiligro ang compressor, mga shop seal, ganyan mga ka-vloggers. Madalas naman yun,
nagkakaroon ng pagbabasa dito sa pinaka clutch niya, di sa may mga pulley. Pero may mga times din na wala kang makikitang nagbabasa pero naglilik. Meron mga ganun eh. Baka konti na lang ang oil do sa loob niya, naibuga na nung todo noon, kahit na nilagyan ko langis eh, sapat pa lang na umikot yun. Hindi natin masabing marami nangyayari. Pero ang unang gagawin ko, kakalasin ko muna ang evaporator nito mga ka-vloggers. May leak siya o wala, papalitan namin dahil sayang yung bago niya. So, maganda na rin, magiging bago siya. Kasi ang hirap kalasin yan, alangan namang laging luma. Pag bumigay, kalas na naman, di ba? So, tanggal na yon. Kahit wala siyang leak, kailangan mapalitan na siya. So, samahan nyo ako sa gagawin ko mga ka-vloggers. Medyo madugong trabaho to, pero kayang-kaya yan. Sige po, simulan na natin. Ayan o. Tanggal dashboard din to mga ka-vloggers, siyempre. So, gusto ko lang mapanood ninyo at souvenir na rin. Tatanggalin natin to, tanggal to para makakuha natin ng evaporator. Abangan na lang ninyo mga ka-vloggers. Pag medyo katay-katay na siya pakita ko po sa inyo ulit mga ka-vloggers ha. Wala kasi nga hawak nitong ating camera eh. So, sige, mamaya-maya na lang po ulit. So, ito mga ka-vloggers, unti-unti natanggal ko na yung monitor, yung stereo, no? Tapos, unti-unti lang, dahan-dahan. Ayan na, unti-unti, ha? Evaporator kasi, kailangan makalas. Hanggang mamaya, mahuhubaran na to. Sige mga ka-vloggers, gusto ko lang mapanood ninyo to. Nissan Navara. So, medyo mahirap din mga ka-vloggers inaalis ang ano. Ang maganda lang sa Nissan dito sa Navara, yung mga screw nila pare-pareho lahat. Hindi ba yung mag-aano ka na iba't ibang klase ng thread, ibang haba, sila pare-pareho. Doon ako bilib sa kanila. Tapos inaalis ko na lang yung dito sa may airbag niya. Tapos alisin ko yung cover. Sunod-sunod na to. Ito. Yan na lang yung flower na yan. Kasi meron ako mga pantanggal sa ganyan. Ayan. Bulaklak na ano. Tapos either gagamitan mo siya ng dahil yun doon sa ilalim nito, para matanggal mo kailangan mahaba. So sunod-sunod ang dugtong. Tapos gagamitan mo siya ng ratchet din na maliit, mga 1/4. Ayan o. Hindi uubra yung mga ganito naman. Kala mo yung mga ganitong flower na ano, hexagon, dahil hindi mo maluluwagan doon, masikip. So pagka natanggal ko yan, tanggal na yung mga gauge. Kailangan lang sa paggawa mga ka-vloggers, pag gumagawa ka ng mga ganito, kailangan matalas ang isip mo. Hindi pwedeng bara-barabay. Kada may aalisin ka, kung alanganin ka, markahan mo. Kaya ako lagi may pen touch, merong masking tape, ganon. Kasi mahirap magkamali, 'di ba? So kailangan maselang ka, hindi yung kalas ka ng kalas, ganon, hindi ganon eh. Tsaka lagi, kaya nga ang mga screw ko may kanya-kanya sanang lugar. Kaya lang nakita ko naman sila, pare-pareho lang naman pala. Lahat yan may mga ito isa airbag, yan lang na iba dahil flower ang ano niya. Yung hexagon, ayan. Tapos lahat ng screw, wag yung ikakalat mo lang dito kung saan. Ayan puro nakalalagyan. Pero pare-pareho lang naman sila. Wala namang naiba. Ganon. Ayan, ang maganda lang dito dahil pick up. Ayan yung mga importanteng bagay, yung gauge, yung monitor niya doon, nandito lang. Tapos yung mga unang ikakabit, once nakalas na to, ay naayos na, dito ko na nilagay. Tanggal lahat ng cover Tapos ito pa. Dito ko nilalagay yung mga dito yung sa bandang right side, doon yung left side. Ganun, para hindi magulo. Kalas-kalas lahat ng mga plastic niya.
Ngayon ang evaporator na ikakabit natin. Okay lang. Ito, sinafety ko rito, ha? Kasi delikado yun. Ayan, oh. Kailangan ingatan nyo. Hindi pwede na kalas ka lang ng kalas. Nakita nyo, ang dami kong lagayan dyan, oh. Mapa sa mga liabe, hanggang doon. Sige, mamaya na lang po ulit mga ka-vloggers. Gawa lang ng tao to eh. So simple lang, yun lagi ang tatandaan niyo pag gumagawa kayo ng mga mahihirap. Isipin lang ninyo, ginawa lang ng tao yan, so hindi kayo mahihirapan dyan. Kaya lang naman ako nahihirapan dahil mag-isa ako at isa pa, maselan ako sa paggawa. Tinitingnan ko yung bawat mga screw, bawat bagay, kailangan may sariling lalagyan. Ayoko nung kalat-kalat. Tapos pag binabalik yan, nilalagyan ko kahit screw lang, nilalagyan ko pa rin ng langis yan. So mga ka-vloggers, eto, ilalabas ko na. Para ilabas mo yung pinaka-dashboard niya, yung sa ibabaw, kailangan ibaba mo rin yung manibela muna. Tanggalin mo yung mga nut nitong manibela, tsaka isang bolt yun eh. 3 nut. Tapos, pwede mo na siyang alisin kasi huwag niyo pipilitin o pupuwersahin dahil nakahubog yung pinaka-dashboard, yung plastic. Nakahubog siya dito. Ayan o, to. So, huwag niyo pipilitin. Ha? Masisira kayo dyan. Binaba mo na yung manibela. Ayan o, tanggal doon. Tapos, ayan, pinatong ko, siniguro ko muna rito na may papatungan dahil mahahatak yung wire na yan. Ha? Mahahatak yan pagka binarabarabay nyo. So ngayon, easy na lang to. Tanggal na to eh. Oh. Diba? Ilalabas na lang siya ngayon. So ito. Kalas na, mga ka-vloggers. Oh. Ha? Yan na siya. Kita na yung kaluluwa nito. Madali lang naman kung tutusin. Napakarami lang talaga ng screw niya. Ayan. Para sa akin, masarap gumagawa na mag-isa ako kasi ayan, dito naka-bolt yan eh, yung manibela. Pag mag-isa ka kasing gumagawa, natatandaan mo lahat yung mga screw, hindi bara-barabay. Pagka kasi may ibang magkakalas o nangyayari kasi talaga na minsan sobra yung screw, kulang yung screw, kaya maselan ako sa mga ganito mga ka-vloggers. Hanggat maaari, ako ang magkakalas kung ano talaga. Dahil maselan na trabaho yan. Ayoko yung tapon na screw, kung saan lang. Tapos pag binabalik na, naghahanapan na. Tapos pag mga bolt, ibabalik na walang kalangis-langis. Ayoko ng ganun, alam nyo naman yun. Napakaselan ko sa pagtatrabaho. So, sabi ko nga, hindi naman kailangan madaliin, kailangan ayusin, pagandahin ang trabaho. Minadali nga, pagkatapos naman merong mga crack dyan, may mga kumakalansing, maluluwag. Katulad nito, may mga maluluwag kanina rito eh. Siguro kinalas na rin ng araw to dahil medyo luma na to, nabaran to. So, sige. Pag nakalas ko evaporator mga ka-vloggers, pakikita ko po sa inyo ha. Sige, mamaya na lang ulit. Ito na. Kala mo niransak eh. Naubos na naman. Mamaya pag tinanggal pa yung evaporator, lalo nang mukhang ginutay-gutay. Siyempre minsan, pero bilib ako. Matrabaho pero is lang. So yan ang evaporator. May cabin filter siya, ayan o, nasa loob o. May mga dumi-dumi. Kakalasin yan. Napakahaba. Oh. Haba hanggang dito oh, sa side na to. Ayan ang heater. Aalisin na niya yung heater. Kasi may problema sa tubig eh. Kumbaga, para iwas na lang sa pag nagkaroon na kasi ng butas yung heater, hindi nyo alam, nade-drain yung tubig na radiator, hindi nyo alam saan dumadaan. Yung pala,
Diyan, konektado kasi yan doon sa init ng makina, yung tubig. Kaya binabalak na aalisin na raw niya yan. Wala namang, hindi man nagyayelo sa Pilipinas eh. Hindi na niya kailangan ng heater. Yan, laki. So, iba-bypass na niya yung heater. Kasi nga, kaya nga nagpalit ng radiator to nun dahil laging umiinit. So ngayon, bago na radiator niya, nagtataka pa rin siya. Si paring Kokoy, shout out sa'yo. Tataka siya, bakit nauubos pa rin ang tubig? Minsan, akala mo tubig ng aircon yung lumalabas. Minsan pala, tubig na pala ng makina. Ganon do sa drain. Magkasama sila sa housing, mga ka-vloggers eh. Sige. Para akong sundalo ngayon ah. So mga ka-vloggers, eto na. Malapit ko nang makala. Sobrang mahirap. Parang ano to. Sobrang uubusin yung iyong pasensya. yung iyong lakas. Eto na siya. Ayan o. Bumbakal. Naka side view na rito. Ilagay ko ng sapin doon para proteksyonan nyo sa manibela. Pero ito ang laki. Ang haba-haba. Lalabas na siya. Bunot na. Dito sa ibabaw ang labas kasi hindi mo na maiangat. May mga wire na nakaano rito. Kailangan mailabas na. Talagang tiyagaan lang mga ka-vloggers. Ginawa lang ng tao yan eh. Kaya kayang-kaya rin natin lahat yan. Na, naibaba ko na evaporator mga ka-vloggers. Ito na siya. Ang haba. Ayan na. Grabe. Sisiw! Ang laki na evaporator. Grabe. Ayan na. Ang evaporator. Ito na mga ka-vloggers. Kalas na siya. Testing ito na lang to. Sige. Ito, tinetesting ko. 200 PSI pa. Ayan, may git. Hawak ko kasi itong ilaw hinala. Ayan, no? Wala naman ako makikita ang leak. Mga ka-vloggers, ayun, kalubog pa rin sa tubig. May pressure yung evaporator. Pero wala siyang leak. Kabagay, gusto naman ni Kokoy talagang palitan niya, at saka may dala kasi siya. Noong nakaraan pa, dala-dala na niya. Sayang nga naman din. May dala sa evaporator niya. So, yun ang gusto niya ikabit namin. Dahil mamaya mag-corrosion na lang to. At maganda na rin na nakita. Kasi kailan lang niya nabili yung sasakyan na yan. Alam na niya kung ano ang magiging history ng sasakyan niya. Kumbaga, pwede niyang isulat sa isang ano yan, kung kailan siya nagpalit ng bago. Kasi mahirap talaga, hindi mo alam kung kailan bibigay. Tapos napakahirap. Ako lang naman ang pinagkakatiwalaan niya gagawa ng ganyan. So, mabuti na rin. Kaka gusto niya talaga palitan yung evaporator niya. Eto. Oh, makakalas yung ano, laki ng housing.
kasama ang heater. Yan, pinapatanggal na niya. So ang gagawin ko rito, dahil dito nakakabit yung heater na yan, no? Yan, no? Dito ang evaporator. Ang gagawin ko dyan, isisilyado ko na to. Lalagyan ko to ng rubber, tapos irarugby. Yung dito sa kabilang side naman, lalagyan ko rin to ng rubber na tagos hanggang dito sa asawa nun, hanggang ganito kataas. So para hindi na to gagalaw, dahil ayaw nga niya ng heater, hindi na dadaan yung hangin, walang papasok dito mula evaporator. Ayan, no? Kung mula dito sa blower punta sa evaporator, ha, dito pa siya, no, minsan nakaangat. Ayan, no? Oh, nakaporma pa yung ano nito, ha. Ayan, no, hindi ko tinanggal. So eto naka-open pa ng konti ang heater niya. Ayan, no? Oh, ha, nakatanggal na, ay na ano to, hindi ko tinanggal tong dito, ha, lilinisin pa lang yan. So kung titingnan ninyo, open. Ayan, no, nakabukas ng konti ang heater, oh. Ayan, no? Oh, yung opening to, ayan, no? Ayaw sumagad, oh. So gagawin ko dyan, isasarado na talaga to, dahil aalisin yung heater, may butas dyan yan, no? So isasarado to para hindi pupunta yung hangin. Pagdaan ng hangin, ito ang flow niyan, no? Pagbuga rito ng blower, punta sa evaporator, umahalo pa nga ng konti doon. So kailangan pumunta kagad dito, di-distribute na rito kagad sa taas. Dapat matakpan to hanggang dito, kasi taas nito. Tatakpan niya ng rubber din, pati yon tatakpan yon, para lahat sila silyado. Dire-diretso na ngayon ng hangin dito, papunta na sa louver. Yan ang gagawin ko. At gaya nga ng sinabi ko, binaklas ko na yung evaporator dahil nga gusto niya talaga magamit na yung kanya. At wala talaga siyang leak. Yun nga ang inaasahan dyan. Wala nga siyang leak, mga ka-vloggers. Pero dahil nga meron siyang bago, so kakabit namin kahit walang leak. Tabi na lang niya itong kanya. Ayan, oh, nakalubog pa siya, oh. Oh, meron pa rin siyang pressure, kanina pa to. Walang leak ang evaporator niya, kaya lang dahil nga medyo luma na to, oh, yung style niya, kala mo heater din yung dating, eh. Gagamitin na namin yung kanya, meron naman siyang bago, eh. Ngayon tatanong ninyo kung saan ang leak. Yung mangyayari dyan, mga ka-vloggers, walang leak ang condenser na yan, walang leak sa compressor. Siguro dahil tuyo ang compressor, hindi pa natin masabi. Titignan ko pa ang pressure switch, kasi dahil lagi nag-overheat to, mataas ang pressure nito, maabot ng mga mahigit 400 PSI siguro yun pagka nag-overheat siya. Naka-aircon siya, tapos umuusok daw yan, eh. Kasi nga yung mga radiator cap niya, parang hindi lumalapat, lumalabas lagi yung tubig daw nito, lumalabas lagi dito. Kahit nung nabago na niya to dito, ayan, no? So pinalitan niya, pinagpalit niya yung dalawang cap. Nilagay niya rito tong circuit na to, dahil sa tingin niya hindi lapat, tsaka ito brand new to, yun. Hindi siguro sumasagad doon. Tapos itutulak lagi ang tubig, lalabas doon, pupunta lagi dito sa hose, takbo kagad doon. Kaya nag-uubos siya lagi ang tubig at umiinit, laging ganun. Tsaka isa pa, mga ka-vloggers, sa bagay talagang gaya nga ng sinabi ko, gusto niya talaga kasing mabago yung evaporator, ayoko sanang galawin nun dahil may kahirapan talaga magkalas, di ba nga? Kaya lang, nandyan, gagamitin na namin yung bago niya. At least sigurado siya ngayon na maayos na yung loob. Sa hirap ng yan, hindi na uulitin yun. Bago na evaporator. Kesa naman ibabalik mo yung luma, or hindi mo sigurado kung meron leak. Diba? Kung kailan mabubutas. So ngayon, sigurado na siya na bago. Maganda naman yun. So meron ako isa pang rito sa sasakyan niya. Kinapaka pa ko yung linya, may nakikita ako nagbabasa,
Yung compressor tuyo eh. Paano tuyo ang compressor niya? Ayun, nasa ilalim eh. Ayun, may pulley ron. Tuyo. Sinundan ko lahat yung linya niya. Yung mga tubo, lahat. Sabi ko na nga ba, dahil sa kanyang pag-iinit ng makina, mukhang, sana nga, ganun lang. Mukhang nagkakaroon na ng problema ang kanyang pressure switch. Sana yun lang para hindi malaking yun. Swerte siya. Ayan ang pressure switch niya, oh. Dahil lagi nag-high pressure to, nag-overheat pa rin. Tinignan ko kanina tong pressure switch niya. Dito sa ilalim, to, parang nagkakaroon na ng basa-basa. Mahinang-mahina lang, hindi masyado. Pero tetestingin ko yan pagka nakakabit na yan. At least nabago na niya yung kanyang evaporator. Sana nga, doon lang. At least bago na yung kanyang evaporator. Kasi mahirap pagka-compressor, mga ka-vloggers. Maayos na condenser niya. Walang mapabago evaporator dahil meron nga siya. So, pagka-compressor, mahirap. Sana yun na lang. Malalaman ko yung mga ka-vloggers pag naikabit ko na to. Yan ang isa pang madugo na naman. Assembling ko lang yung bago niya kasi gusto niya maikabit yun. Sige. Baka bukas ko na itutuloy ito mga ka-vloggers ha. Ingat po. Good morning po mga ka-vloggers. Ito, sisimulan na naman natin yung pag-ayos dito kay Nabara kasi nabot akong gabi kagabi, mga 9 o 10 yata ako natapos, pahinga na. So, ito, pinoporma ko pa lang yung evaporator niya kasi ang mga bagong evaporator, mga nakatoping gano'n ng tubo niyan eh. So, kailangan maayos mo ng maganda para hindi ka mahirapang pagkakabit ng tubo mamaya doon. So, ito po. Pinoporma ko siya. Ito yung bago. So, ito yung luma. Nakakabit pa yung expansion valve dito sa luma na walang leak ka. Pero ilalagay na namin to. Ang hindi lang maganda sa mga ganitong siyempre dinugtong lang nila to. Yan. Kaya nakabaling ganun kanina pa yung mga yan, nakatupi para kumasa sa kahon. So, walang pressure. Sana wala na lang mga leak ito. Para walang aberya. So ito, hinilot lang dito para tumapat dyan dahil kailangan makuha yung position itong isa, no? Yan, kung paano yan, may forma dati. So ito, pupwesto ko mamaya dito expansion valve, testingin din ulit yan at kailangan makuha yung forma, yung sakto. Tapos testingin, tapos ayusin ko na lahat yan. Sige. Galing nito, walang leak pero mas magandang gamitin na tong bago. Assembling ko lang sandali, mga ka-vloggers, poporma ko. Tapos, so mga ka-vloggers, medyo napahirapan ako doon sa expansion valve kasi yung palang bolt nito, yung sa gawa ng Nissan, ito, diba? Kumbaga, ito yung stock nila. So, pinoporma ko pa lang yung pantanggal ko. Napakaliit nung pala mo sa Allen wrench, no? Dahil meron akong iba't ibang klase ng set niyan eh. Yan, meron yung galing dyan. Meron yung dito sa impact drive. Yung mga ordinaryong ginagamit sa mga expansion valve na bolt, ganito, hindi po pwede. Bilib ako sa Nissan, niliitan nila. So talaga mahirapan ka lalo kung doon mo kakalasin, nakakabit doon. Expansion valve lang alisin mo. Ayan o, yan pagkakaiba. Yung maliit, yan yung nakakabit na sa bolt nila. Ito yung ordinary, nasa taas. Yan ang mga Padenso, sa mga Toyota, kahit ano, ito. Yun ang butas ng sa bolt. Kasi Allen wrench yan So, easy yung isa. Bali wala. Pero yung isa, dahil siguro nga kinalas na rin to noon, kinakabit ko palang maluwag.
So, medyo napahirapan ng konti lang. Tapos, okay na ano ko naman, nakalas ko sa pilitan, sinasyak siya, pero maluwag, at hindi ko ibabalik yung bolt niyang yun dahil mapapahirapan ako lagi dito dahil kadalasan ako rin gagawa nito dahil sa kaibigan ko nga to. So, hindi ko gagamitin na tong kanya dahil bakal lang to mga ka-vloggers ha. Kung titingnan ninyo, ang bakal, siyempre, dumidikit sa magnet. Di ba? Automatic yun. Oh, so, ang nakakabit sa kanya, eto, yung maliliit nga yung butas, didikit sa magnet. Ayan o, magnet. O, kumakapit, di ba? O. 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 Dikit na dikit. Tapos ito yung maliit yung kabitan at mapapahirapan ka kada bubuksan mo expansion valve. So si ka-vlogger ninyo, ayoko ng ganun. Ito ang liit no, no? Sobrang liit oh. Ito ang pipit dito eh. Para sa bolt nila. Oh. Mapapahirapan ka kada alisin mo, sobrang maliit. Mabilis sa bumilog. Itong isa, hindi ko alam kung alin yung parang bilog. Ito siguro. Ayan oh, mahirap alisin. Tapos mabilis bibilog dahil ang liit lang nito. So, ano gagawin ni ka-vlogger ninyo? Marami kasi ako mga bolt na binibili, stainless. May bilihan dito sa Kalaklan. Mga stainless na ganyan, papalitan ko na yung malaki ang pinakakabitan ng Allen wrench. Ha? Oh. So, stainless to mga ka-vloggers. Hindi rin kakalawangin kasi kadalasan pag nasa expansion valve na, kinakalawang, nagko-corrosion. So, mahirap alisin tapos ganun kaliit. Ito, stainless, tingnan nyo. Oh, malalaglag sila na, oh, hindi kakapit, oh. Wala. Oh, ayaw dumikit dito. Mga ka-vloggers, oh. Malalaglag lang sila. At stainless to. Ayan, tingnan niyo may mga sulat sa loob yan. Oh. Tsaka malaki. Ha? Pero, yung pinakaulo, sakto. Hahaba lang siya ng konti sa original dahil wala namang problema yon. Ayan ha, hahaba lang siya ng konti. Oh. So, walang kaso yun kasi open naman yung likod nito. Walang problema mga ka-vloggers. So, yun ang gagamitin ko. At suwak doon, yung malaking, kasi meron nakakabit dito para hindi nalalaglag ha. Ito malaki na to. Ito yung dati, no? Gaya na inuulit ko. Sabi ko sa inyo. Ayan, no? O, ito. Kalahin mo magagamit pa tong isa, ayan, no? First time ginamit dito yan. Ito naman gastado na dahil ito lagi ang gamit. Ito. Kung merong aspalto. So, etong may aspalto, swak dito sa mga stainless na ikakabit ko. Mga ka-vloggers. Para hindi na magiging mahirap ang paggawa nito. Anytime, lagi madali. Ayan, oh, ha? At stainless to, hindi kino-corrosion, hindi kinakalawang. Wala na magiging problema si Kokoy dyan. Dahil itong mga bakal na to, pagka tumagal-tagal kakalawangin, didikit na doon. Tapos ganun kaliit, wala na, perwisong malaki to. Mahirapan ka. Ano pa nakita ko? Bilib talaga ako sa gawa nila eh. Para siyempre hindi kayang gawin ng mga ordinaryong technician. Kailangan doon lang dahil meron silang mga special tool, special o-ring, lahat. Siyempre, bilib ako dyan. Tagal ko ng paborito yung mga Nissan yan. Ano nakita ko? Ito. Yung o-ring nila, yan, yung mga violet na yan. Kaya lang, nakita ko maluwag, oh. Tingnan mo, original to, ha. Ito yung nakakabit, ha. Oh. Hindi mo masabi kung nagkakaroon din ng leak dito dati, ha. Maluwag. Hindi ko alam kung ang nagkabit ng o-ring na to, yung mga gumawa na, ha. Hindi sa Nissan yan. Baka yung mga technician na gumagawa, hindi ko alam, ha. Pero hindi po pwede ang o-ring na yan. Kung doon nga, ang laki-laki na yan, oh. Hindi sa yung ordinary 134A. Lalo na dito, sa mga replacement na to, maluwag na yan, oh, luwag, oh. Sobrang luwag na ng o-ring na to. Hindi pwede. Ayan, oh. Kahit dito sa kabila, lalabas na yun. Oh.
Ang laki. Hindi pwede. Kahit yung isa, kahit ito, hindi rin pwede to. Maluwag din yan, oh. Oh. Tataka nga ako, maaaring hindi sa kanila yan, or expanded na lang na yan. Maluwag din dito yan, oh. So, anong gagawin ni ka-vlogger nyo? Mahirap yung o-ring na yun, mga ka-vlogger. Sobrang mahirap. Ha? Mahirap maghanap nun. Hindi nakikita dito sa mga o-ring ko, dito sa lagayan ko ng mga pinakamamahal kong case ng o-ring. Ha? Wala ditong kamukha yun, mga ka-vloggers. Paano yun? Paano yun? Naiiba ang o-ring nila. Hindi naman pwedeng lagyan mo ng kung ano-anong o-ring lang na malambot yan. Ano ginawa ko? Siyempre, wala na namang imposible. Kay ka-vlogger. O ito. Meron din kasi akong o-ring na pang 134. Ang dami. Mamili ka ng gusto mong size at matitigas lahat to, mga ka-vloggers. Oh, titigas yan. Matitigas na o-ring to, hindi malalambot, ha? Oh. Kahit ano, lahat sila matitigas. Oh. Hindi sila yung ordinary. So, wala rin akong problema sa o-ring na ilalagay ko doon. Pinakikita ko lang sa inyo. So, ano ikakabit dyan? Ito na, mga ka-vloggers. Nahiwalay ko na yan. Nilagyan ko lang ng oil. Naalala ko lang i-vlog para makita rin ninyo. O, ito, sakto-sakto ngayon to rito. Ayan, o. Hirap pang pumasok. Pero, gaya nga ng vlog ko, tungkol doon sa ano, kailangan hindi sushoot doon sa loob. Ayan, o. Hindi siya papasok doon sa secondary canal na yun. Ayan, doon lalapat yan eh. Wala, okay. Tapos yung isa, hindi rin papasok doon sa kaloob-looban na yun. May secondary canal siya na doon maglalapat yan. Papasok lang dapat yan doon sa bungangang una na lalapatan nito. Nga? So, ito na. Oh. Good. Oh. Yan ngayon ang mga ikakabit kong o-ring. Naisip ko lang ipakita sa inyo para magkaroon kayo ng idea na bilib ako, galing na Nissan. Kung ordinaryong technician ka lang, masisira ka pala sa Nissan. Kasa talaga. So, kailangan maano ka. Ang tawag na nga ba doon? Nakalimutan ko, mga ka-vloggers. Hindi ka masinop eh. Detalyado eh. Mabusisi. At ibang mga gamit talaga nila. Talagang mula pa noon, yung mga Calsonic nila, iba rin ang mga gamit na o-ring Nissan doon eh. Malalaki. Yung sa suction nila, lalaki nun sa mga Nissan Lec, mga ganyan, Series 3. So, bilib ako talaga doon sila na iba at saludo talaga ako. Magaganda pa evaporator na Nissan ang lalaki. Talagang lalamig siya. Pinakita ko lang sa inyo at ito, lahat naman kasi hindi lang Nissan, baka lang mga tornilyo, wala naman naglalagay ng stainless. So, kadalasan, pagka kinorosion na bulok, paiyakan na kayo dyan, mga ka-vloggers. Hindi nyo na maaalis yan. Kaso si ka-vlogger nyo hindi papayag na mahirapan sa susunod ng mga panahon. Stainless na ilalagay, malaki na ang butas. Ayun, oh. Diba? Kita nyo? So, madali ko na lang ikakabit yan dahil walang problema kahit humaba yan dito. Walang kaso yung mga ka-vloggers, ha. So, salpa ko muna. Naisip ko lang siya rin, na-assemble ko na eh. Pero para lang makita ninyo, alam niyo naman na lahat gusto ko matutunan ninyo. So, sandali lang, mga ka-vloggers, buuin ko lang. So, ito, kinakabit ko na yung original, yung stainless ko na bolt, ha. Oh. Mukhang yung pa nga yung dapat talagang bolt nito eh. Kasi siguro kapos yung isa eh, medyo maigsi. So, ito, oh. Suswak na to, mga ka-vloggers. Konting higpit na lang to, ha. At huwag niyo sabihin, kaya ko lang pinakita, ayan oh, swak din dito sa butas, oh, hindi pa nga lumalabas dun, oh, pero mahaba yan kaysa dun, oh, yun na lang konting awang dito, oh, ito ang talaga saktong bolt dyan, mga ka-vloggers. Hindi na ako mahihirapan dito anytime. Stainless, makakalbo na yung mga ganito ko, hindi mo kayang upurin yung ibabaw nun. So,
ito na mga ka-vloggers. Nahigpitan ko na. At saktong-saktong mas original pa nga pala na mas maganda na yun ang bolt, no? O yan, oh, stainless na yan, ha. Stainless bolt. At sakto lang din dito sa likod, oh. Oh. Lapat na siya rito. Higpit na yan. At yan yung dating bolt. Maiksi. Ha? Kasi manipis lang yung dati niyang plate doon sa likod. At ito mas mataba. Ayan. Ito kasama to dito sa binili niya evaporator, ha? At yun naman yun doon sa original. Forma ko muna. Okay na. Ganda, oh. So, mga ka-vloggers, kung napanood ninyo kagabi, yung lumang evaporator, ang ganda, walang leak, di ba? Yung bago, dumarating yan na walang pressure kasi nakatakip lang ng plastic dahil nga lighter type na expansion valve. So, ito, ang bago niyang evaporator, nilileak test ko, Doon, walang leak, oh. Kaso, yung dinugtong nilang tubo para sa expansion valve na wine-welding lang nila, ayan, oh. Meron, oh. Kung sino pa yung bago, meron leak, ayan, oh. Sa dugtungan nila, ayan, oh. Yung dugtungan mismo, ayan, oh. Kasi, fabrication lang nila yan. Tubong yan. Yung pagkakahinang, tingin ko to, baka hindi na leak test to, no? Ayan, no? Doon sa dugtungan, may leak. Mabuti na lang, tinetesting natin kahit bago. Ayan, no? Tuloy-tuloy. Malakas. Dito, wala na sa mga ano to. Oh, expansion valve. Maganda, walang leak. Tapos na sana eh. Ito na lang dito, meron. So, titingnan ko kung makukuha namin to. Papasadahan ko ng hinang na lang. No choice. No, sa bandang baba dun. Bubuti pa yung bago, melik. Yung luma, wala. Sige. Ayun ang may-ari, oh, Kokoy. Gusto niyang maikabit yung bago dahil mas sigurado, hindi pala. Mas melik. Kaya maganda, ililig test para sure ball. Kaya ay. Saka gustuhan na mas maganda bago, siya pa yung melik. Wala, oh. Melik siya. Sino yung bago? Mabuti pa yung luma. Ito, walang leak. No. Luma nga lang, pero wala, lumalaban siya, walang leak tong luma. Saka gusto ang gawing bago, dahil mukhang mas maganda, siya pa yung meron leak. Sana ayusin nila. Kasi mahirap yan. Kagustuhan mo na wala kang problema, lalo ka pa palang may problema, no? Eh, no? Bakalas dashboard. Wala. So, papasadahan ko to mga ka-vloggers. Tumatagal ako ng tumatagal lalo. Gusto ko matapos na eh. Kasi iwahiwalay pa to sa sakyan. Oh, ayan. Paano ka mamamadali yung paano mapapabilis? So, ito po mga ka-vloggers. Nahinang ko na siya. Para matapos na. Abutin na naman ang gabi to. Nilagyan ko ng basahan doon, in-strap ko, tapos kanina dito,
basahan na basa para hindi tumakbo ang init hanggang expansion valve, ha? So ito na siya, oh. Saan na yan? Ayan ang hinang ko, bago. Pinasadaan ko lang dahil hindi po pwede na painitan mo lahat, baka gagalaw. Ibang pwesto niyan. Kaya tinalian ko din dito para wag magbago. Kung hindi, magkakaroon na ng malaking leak yan, ha? Kailangan i-safety nyo na nakaposition lang siyang ganun. Tapos pasada lang ng konti nung napatakan, okay na. Hindi mo na kailangan painitan talaga buo dahil mamaya lahat gumalaw. Delikado. Ayan. Malakas kanina dyan, eh. Di ba? Tuloy-tuloy. Ngayon may pressure yan, ha. Oh. 170, 180 PSI, ah. Nakakabit yan ngayon, ah. 180 PSI. Wala na. So, assembling ko na ito mga ka-vloggers. Buti na lang tinesting. At, konting lang, sana, ayusin din ng yung mga testingin nila. Bawat evaporator, sana pilitin nila na malagyan nila ng ng adapter, matest nila. Yung mga gumagawa niyan. Hindi lang tong evaporator na to, na binili niya sa online lang kasi. Kaya paano mo pa isosoli yan? So, sana, lagyan ng quality control dahil mahirap po yung ganyan. Tiwala ang na tulad nito, bago. Mas walang leak. Mas maganda pa pala yung luma, walang leak. Itong bago, meron leak. Wala na. Okay. Kaya, tingnan mo. Okay, oh. Buti, nakakuha pa. Ayan. Oh. Ayan na, wala na. Ayos. Ayos. Wala na. Sana wag na magkaroon sa iba. Wala na blowing bubbles. Bago ni-repair, no? Kung ano yung bago, siya pa yun i-repair. Alam yan. Saka gusto mo. Kaya sabi ko sa'yo, mas maganda yung luma mo, eh. Kaya lang, gusto mo maikabit tong bago, eh. Yan. Bago na, para... At least naikabit. Oo. Ngayon pa lang, nakita na. Ayun na lang. Pang-reserva mo yung isa. O sige mga ka-vloggers, assembling ko lang to. Nung oras na naman. Anong oras na? May alas 12 na? 11:29. Ayun na. Sige, buti na naman siyam-siyam. Sige, mga ka-vloggers. So, mga ka-vloggers, sasalpak ko na ulit ito evaporator. Dahil nga inalis yung heater, maraming kinoberan ako dito sa mga lugar-lugar niya. Ito na. Buo na siya. Ayan, yung dinaanan dati ng tubo ng heater. Okay na rin, sarado na, no? Sa loob, yung mga vent, pinix ko yung papuntang heater para hindi na umu-open, ha? Sarado na rin doon sa loob yun. Tapos yung kabilang side na parang babalik pa yung hangin doon, sinarado ko rin yun. Ngayon, ito, nirugby ko. Okay na lahat. Ngayon, yung doon, request ni paring Kokoy, naamoy daw niya yung mga ayaw niya may vent pa na papasok galing sa labas. Gusto niya laging dito lang. So, yung doon sa loob doon, mamaya pakita ko sa inyo, sinarado ko na para nisan daw na ipaparada to yung may mga malunggay o dahon ng sampalok, ipil-ipil, pumapasok pa sa ganyan. So, gusto niya sarado na. May papakita ko sa inyo mamaya doon yun. So, sinarado ko yung daanan dito. Okay na lahat. Dadaling ko na ulit doon at isasalpak na. Ang tagal yung pag-aayos nitong mga ka-vloggers kasi mahirap yung sa evaporator, di ba? May leak pa. Kung ano yung bago, sa pa yung may leak. Buti pa yung luma, walang leak. Sige, salpak ko muna. So, pakita ko lang pala sa inyo mga ka-vloggers. Yung tinakpang ko ron, no? Ayan, may mga pyesa niya. Buti nga, mayroong ganito sa likod ng pickup.
Tapos yung mga bawal magasgasan nandyan. So ito, yung entry dito na nanggagaling dito sa may windshield, yung parang makikita yung grill dyan sa harapan. Pag nahulog sa salamin na to, ang mga dahon-dahon, diretso rito yung papasok sa evaporator. Dito galing yan. Ha? Diyan yung press recycle pinanggagalingan. Sinarado ko na dahil yan ang gusto niya at hindi naman siya gagamit ng heater dito para papasukin yung press air. Yan ang pinakamaganda pag sarado yan. Okay. Sembulin ko na. Salpak ko na. So ito po mga ka-vloggers, natapos ko rin. Naisalpak ko na lahat at nakargahan ko na. Hindi ko na lang binidyo dahil siguro naman alam na ninyo yun. So ito, papakita ko na lang sa inyo ang katapusan ha. Ayan, ang dalas mag-automatic, patayin ang compressor niyan. So, sobrang lamig na niya. Ayun, on. Malamig na yung tubo. Ha? Yun doon, bumigay nga yung mga o-ring dahil sa pag-high pressure. Pati yung doon sa may pressure switch na yun. Pero okay na siya ngayon. At maganda ng tumulo ang aircon nito. Ayan, yung mga pumapatak na sa lamig niya. Dito tayo sa loob. Yun. Oh, parang wala nangyari ah. Kumusta na? Lamig? Lamig. Kailangan mag-jacket. Ayun. Napakalamig na. Tapos wala na yung heater, nakatulong din yun. Kasi dati nung may heater, mainit dito sa loob. Naka-open dun eh, di ba? Oo. Malamig, sobrang lamig, oo. Nagmumoist na nga lahat. So, ang galing. Parang wala nangyari. Konti linis-linis na lang yan. Eh, ayaw niyang linisin ko. Siya nang maglilinis daw eh. Para may partisipasyon daw siya. Burog ka eh, burog. Oo eh, sobra. Pero hindi tayo nabot ng gabi. Pero halos 2 araw, no? Pero maganda. O sige, ang ganda ng lamig, no? Super. Umoys eh. Oo. So, paano po mga ka-vloggers? Tapos na naman ang isang kabanata ng ating paggawa. Nissan Navara. Bago na evaporator niya. Tapos nakabuti naman yung request niya tanggalin yung heater kasi nga totoo naman di naman niya kailangan dito yung heater. Tapos pumapasok yung press. Oo, galing sa labas. Yung pala, yung vent nung press recycle niya hindi na umu-open. Aangat lang ng konting-konti kaya pala sabi niya pumapasok yung mga amoy na mababaho, mga usok yung pala. Oo, pero ngayon okay na. Nasa vlog ko rin naman, nakita na naman siguro ninyo, no? So ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers dahil gina-operate baka magkasakit tayo. Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers, paalam po. Salamat po sa panonood. Ingat.